Pagkabanti ba yan? Banti talaga ang puso ko sa pagsagot. Sergio, bye-bye, kawala ko nung kay Sergio na nung. Hi, Mela. Hi, Sergio. Mayong hapon. May hapon, Sergio. Ginagawa ko pa yan. Sabi ni Salvi, hindi ba kapabulay-bulay? Actually, nakakaintindi ako ng Bisaya eh. Kasi, because of tinaan. Tama pa sa'yo. Hindi ko pa basahin yung sa inyong caption. Ay, wow. Salamat din mga pero hindi ako makapagsalita eh. Correct. Pero, yeah, medyo, I think yung gusto mong kulong na agad, no? Matutuwa ang mga contractors, kasi mukhang kakayanganin na mas maraming kulungan, at least, magpagawa sila ng kulungan, maraming hero. Pero yun nga, unang kulungan, dahil sa gusto mong kulong ka agad. Pero, so, madami pa lang nakukulong. Bella, yan, syempre, we're so happy for you. Thank you so much, Sergio. Alam mo, Bella, in fairness to you, kahit hindi ka talaga galing sa showbiz, family, kumbaga, marami kasi artista ngayon na they're not really that, kumbaga, pagdating sa entertainment media, hindi sila ganun ka-close, hindi sila marunong mag-appreciate. Pero ikaw, simula pa lang ng press con, nararamdaman namin yung pag-appreciate mo sa pagdating namin. Kaya, we're so happy for you nung sinabi nga na 4th season na, huwag ka muna umiyak, mamaya ka yung okay. Pero, syempre, kasama ka na namin 4th season pa lang, diba? We're so happy for you. Thank you so much. Pero, yan, ang bongga, di ba? Piling namin, etong on-one, naiyak ako. Kasi, naiyak ako kasi in-offer niya ako last time. Sabi niya, may papadala ako sa'yo, sir. Hindi mo na. Tapos hindi, may papadala ako. Ayokong tanggapin. Kala ko pipilitin pa rin. Nalungkat ako. Tinanong for the fifth time. Sorry, Sergio. Tinanong niya yung address ko kasi. Sabi nang hinayang ako. Pero, Bella, piling namin, si Sagar at piling niya, kasi may siya manood ng mga K-drama, nag-i-enjoy siya sa pagbasa ng subtitle, di ba? Piling namin parang K-drama rin ng one-on-one, o nanonood kami ng K-drama na talagang pinagtsatsagahan namin yung subtitle ng mga caption. Thank you so much, Sir John. Actually, K-drama talaga siya, kuan drama. Kuan drama ng totoong buhay ng mga Bisaya. So, salamat talaga, Sir John, for appreciating the Kuan on One. And thank you for always here ba, lalo na sa mga veterano nating mga press conferencers na talagang always talaga nandito. Siyempre, ating mga influencer, ang ating mga vlog na dyan ng mga panahon. Thank you talaga. Kaya na-appreciate ko kayo kasi kung binigay sa inyo, hindi kami makabuto. Season 4, ano ba kayo? Kayo ba yung reason yun na? Kaya pinakalat yung aming kuan-on-one, tapos ito na nga, sa season 4 na tayo. Thank you so much na kami naman magbinibili, kami naman magsasweldo. So thank you so much talaga, Sir June, at sa lahat ng mga press conference na nandito, at siyempre yung pero yung iba kasi, diba, parang they really, super love nila yung kanilang accounts, yung kanilang social media accounts. Parang ayaw nila mag-share sa iba, ayaw nila magpa-interview, you know. Pero ikaw, ibang klase, diba? You really appreciate yung tulong ng lahat. Mas nakakapag... Yes. Nagtatalo sila ni Sam. Anyways, yun yan. Ikaw talaga, you love talaga yung ang daming tumutulong, ang daming nagpapakalat about your show. Hindi ko yung tipong na, ang dami kong followers, okay na to, di ba? Oo, hindi naman kayo. Sobrang kong na-appreciate kayo because kung masailan kami sa mga account namin, mas masailan din nga kayo sa account. Yung tao din kayo, alam nyo din kung anong gusto nyo i-post din sa mga account niyo, pero ini-insert nyo pa kami. And minsan lang naman tong show dadaan. Kailan ba ko magpasalamat kung tapos na tong show na to, di ba? Kaya I'm always grateful sa inyo talaga, sa lahat ng mga tumutulong, lalo na sa mga inyo na naghahatid talaga ng mga balita sa Pilipinas na may bago kaming season. Kaya thank you so much! Pero yung word mo, talaga yung concern, ako natatakot ko rin. Kung yung presidente ka, mag-isip ka rin sa budget. Hindi tayo na presidente. At saka alam nyo,
yung mga ganyan-ganyan na mga usapan, ako minsan nga parang tumataas yung maging high blood ba. Kasi siyempre mga citizens naman tayo. Pero pinagpapasa Diyos ko na lang kasi siyempre ano bang masabi natin. Tapos pag masabi natin, mapagsisihan pa natin sa pagdating ng panahon. Because we are not perfect because, diba? So, grabe talaga sa Diyan. Pero yan, isa pang kinahahapi namin sa'yo. Tuloy-tuloy yung pagganda ng career mo, even yung mga balita about you. Kasi dati ayaw kang tantanan dun sa mga issues yung dalawa ni Jason. Pero ngayon talagang very open, naging very open din kayo kasi like sinasama mo na siya sa mga posting. Dati hindi masyado diba? Kasi dati hindi ko siya sinasama, Sir John, away kami nun eh. Pero, away kami nun. Pero ngayon na sinasama ko siya, ibig sabihin talagang bunda, mga yung pag-iibigan. Hindi, char-char lang naman. Pero, kuan talaga noon kasi pag may mga maghiwalay na top 1, maghiwalay sa ganito, top 2 agad kami. Ilalagay agad kami sa top 2, ginason. Ano ba problema na? Wala naman tayong problema. Kasi hindi ko nga nasasama si Jason sa post. Dumating kasi sa post na time na sabi ni Jason na, huwag mo muna ako isama sa mga post. Kaya gusto niya muna ng private life, mag-focus muna siya sa kanyang private life. So, parang siguro nanggigil ang mga tao na makita siya. Kaya nung sinasama ko siya na hindi na niya alam na pinupost ko. So ngayon, pag uwi ko, away naman kami. So, may mga gano'n na kami. Pero anong reaction niya? 4th season ka na? Sobrang happy. Siya talaga ang very #1 supporter talaga kasi siya talaga ang nag-push sa akin sa heels. Kaya nahulog ako. Siya ang nag-push sa akin na mag-host ako. So sabi niya na, for this moment, para magkaroon ka ng time sa pamilya mo, host ka muna ka. Pero huwag ka muna magkaroon ng mga teleserye kasi siyempre madaling araw na ako. So, host ka muna para magkaroon ka ng time sa pamilya mo at sa anak mo. So, ano mas mataas ang tingin? Kasi sabi niyo, huwag teleserye. So, eto, kasi ang lakas-lakas na ito, ha? Grabe. Sir Mike? Hindi ka nakakakilala. Siyempre, bawal naman po sa pag-DF kay may NDA man tayo niyan. Pero kung walang NDA, pwede natin sa ibang araw na lang. Pero, piling namin, worth it ka naman. Sobrang pagka-worth it, Sir June. Sino bang mabibigay ng ganitong trabaho at saka meron pang mga product na nagtatrust sa amin? Kaya sobrang nakita ko nga ang dami mong endorse ba, grabe. Hindi, tsaka dito sa Kuan Unwan, talagang dito na lang ini-insert. Kaya di ba nung dulo ng video naman nagbebenta na ako. Pero pabenta nila ako. Kasi siyempre, kita mo talaga na ang dami talaga nagtatrust sa Kuan Unwan. Lalo na mga Bisaya na gusto na lang ibenta sa Visayas at Mindanao. So may live selling pa na to? Bukas yung live selling, pero Kuan, ang tawag dyan yung subtle way, and para lang siya tawag yan, parang low-key ka lang. Low-key lang. Pero yan, thank you and we're so happy for you. Thank you so much, Sergio. We're expecting na tatagal pa lalo, hindi naman season 4 ito, di ba? Next na ba si Salve? Hindi na pagod na kayo kaka-season ng season natin. Ito na si Salve, next na siya. Okay. Sergio. Ate Sabs. Like kung nagkakita sa Korea, parang ambassador ka na sa Korea. Wala kang mga offer ng mga project doon or let's say mga drama, gano'n. Wala nang nag-offer. Simula nung napanood nila yung huling challenge. Thank you, Lord, sa KTO, Korean Tourism Manila, for trusting our family na maging ambassador. Pero thank you, Lord, pa rin kasi kahit pamukha na kaming abusador, talagang kinukuha pa rin nila kami kasi grabe ang dami namin dinadala doon. Pero binibigay pa rin nila ang best para maging comfortable ang tour namin sa Korea. And, yun lang ang mga offer sa amin, yung mga mag-tour doon. Pero yung mga K-drama, yung mga kuan, wala naman. At siguro walang mamangahas Ate Sabs. Kasi hindi nila alam kung ano bakit ito tinatanong yan. Hindi ko pa naikot kasi nung isang araw, parang hindi pa ako tinawagan nung ang mga pulis doon. Parang ako magsisensos doon. Hindi ko pa naikot talaga. Pero last time inikot ko Seoul. At yung dinala kami naman ngayon, nung pangatlong punta namin is sa Busan. Busan is good, the best talaga ang Busan ang masabi ko sa inyo. Iba din siya sa Seoul. Kasi ang Busan may pang party na, may beach na, may city na siya. Basta lahat, may seafoods pa. Ang sarap talaga sa Busan. Alam mo, ayoko nang umuwi, pero siyempre, nung nakita ko yung mga bayarin, napauwi ako agad.
nag-train kami. Train to Busan. Alam mo, na-realize ko, kami palang mukhang zombie doon. Kami family. Ang saya ng Briggs Battalion. Pero Mel, yan ang maabangan namin sa 2026 sa'yo at sa Ano no? Ma'am Sarah? Anong mga Abangan lang. Kanang lagi naman akong ganito, hindi naman talaga ako nagsasabi kung ano ang maabangan kasi natatakot baka anong gawin niyo sa akin. Hindi ko ako sinasabi. Wala pa akong alam kung ano yung mga project, but then again, may mga project naman na tinatanong-tanong, but then again, siyempre may mga tinatawag naman tayo mga NDA. And hindi ko alam kung sasabihin ba natin, baka hindi naman matuloy, kay everything is possible, ba yan, di ba? So, marami pa rin naman abangan, basta lagi lang talaga dito sa Kapamilya Network talaga. Thank you so much. Abangan niyo lang ako dyan sa labas. Thank you so much for Tumayo those na ako kayo. questions. So moving forward, we have Manila Times, Ms. Tessa Ariola. Hello, hi. Hello, Miss Tess. Magandang tanghali sa iyo. Tama ba? Yes, sa imo, sa iyo. Yes. Melay, di ba nung nagsimula tayo sa one-on-one, one of the things that you said, ang goal talaga rin ito para mapakita rin ang, like ang kakayahan, yung kagalingan din ng mga Bisaya. And in terms of showbiz, we used to say that kapag Bisaya kasi right away ilalagay sa comedy, dahil sa accent and all of these things. And I think you wanted to show that there's more to the Bisaya than pagpapatawa, pagka-comedy, and all that. Ano ang, sa tingin mo, ang napakita mo sa lahat ng, not just the Philippines, pero sa ibang bansa din, tungkol sa mga Bisaya in the last 3 seasons of One-on-One? Ang napakuan ko sa buong mundo ba ito, ma'am? Bakit gusto mo kalahati lang or Sa may Europe lang. sa may Europe lang? Ang napakuan ko sa mga kuan, ang Bisaya talaga is very real, very authentic. Kuan naman tayo, authentic naman tayo lahat. But then again, ang mga Bisaya is, hindi kami, parang kami risk taker. Risk taker ko, baga parang hindi namin alam, wala kami pakialam kung ano ba, kung mababasa pa kami sa mga language ba namin, mababasa pa kami dito pa sa mga tawag kami mag-pronounce. But we have to ipakilala talaga ang totoong kami. Kaya naman, minsan talaga na kukuhan kami na bubuli kami because of our country. But then again, hindi naman din kami masyadong parang iyakin. So, yun ang pinapalaganap namin sa buong kuan na mag-iaambag din ang mga Bisaya. And that's us. Thank you so much, ma'am. Tapos, I'm just wondering, hindi naman nauubos sa mga Bisaya sa showbiz na i-guest? O Yes. anong plano in the coming seasons, hindi lang sa 4th, sa 5th, sa 6th? Marami pa ba tayong Bisaya hindi na i-interview? Uubusin talaga natin ang mga Bisaya. Talagang hindi pwedeng hindi natin maubos. Kahit ayaw nila magpa-interview, pipilitin talaga natin. Talagang bubusan sa rin gagawin. O, pilitin mo. Hindi, talagang kasi marami pa tayong mga Bisaya. Lalo na ngayon, andyan pa sila, Miss Annabel Rama. Hindi pa na-interview, Ellen Adarna. O, di ba? At saka, Manny Pacquiao, our very own sa Jensen. Jinky, Nani Julisha, marami pa talaga tayo hindi talaga na-interview. So, talaga, please wash out. Maghugas kayo sa labas. Please, watch out lang yan. Tatahimingin talaga namin na magka-time sila para mag-interview namin sila. And finally, in the last 3 seasons, ngayon papasok ka na sa pang-apat, how would you rate yourself as a host? Ano ng mga natutunan mo at sa tingin mo nag-improve at nagbago sa'yo? Thank you, Lord. Nakakaya talaga mag-rate sa sarili natin. But then again, siguro I will gonna rate myself with a rated PG. I'm gonna rate it with 5 because I'm learning every day. I'm learning pa rin sa mga co-host ko, sila Ate P, sila Robbie D, kung paano magaling ng host talaga. Kasi sa PBB talaga, nagnganga pa rin ako sa kanila. Sila yung mga halimaw talaga sa hosting. So, I will rate myself 5 and thank you for kanang sana hindi kayo mag-bash sa 5 because for me because kasi parang kayo paano mayroon na rin akong parang nakuan niya tutunan din sa hosting. So you're very humble. You're doing so well. Kaya nakuyak na siya. Sa ano naman sa kagandahan, yung kagandahan mo nung season 1 ngayong season 4, gaano na yung itinaas? Parang nag-fluctuate siya. Nag-fluctuate siya lalo na yun. But in other ways, you've evolved. Ano pang mga bagay na nag-evolve
sa inyo at nag-grow? Ako talaga nag-evolve talaga kami sa kuan-on-one, lalo na sa mga staff namin, sa mga ini-interview namin sa mga Bisaya. Kasi almost sila lahat kasi ng mga celebrity na in-interview namin, same yung experience na sa pag-Bisaya ka kasi, lalo na pag nandito ka sa Manila, nakakatakot makipagsapalaran. Kumbaga parang mga Tagalog na pupunta sa ibang bansa, parang OFW na pag makikipagsapalaran kayo sa ibang bansa. Ganun ang feeling namin ng mga Bisaya na pupunta sa Manila. So, yun talaga ang na iba yung feeling nila, iba yung mahinarap nilang mga takot ng mga celebrities. But then again, lagi mo ginagamit na but then again, no? Mga 20 na. Nilalabanan pa rin, kinaya. Kaya sabi ko talaga, huwag talagang i-embrace ang takot. Makikita mo sa lahat na nila na wala ka talagang dapat, yung choice mo lang talaga is lumaban. Kasi yung pagka no choice mo na lumaban, maganda ang kinalabasan. Congratulations and we look forward to seeing Thank you so much, Ma. Thanks, Ms. Tessa from Manila Times. Kung meron tayong national hero, meron din tayong a true national host. Inaano siya ka-iconic, guys. Inaano siya ka-grabe ka impact sa ating kinabuhi, especially sa among mga taga-Bisaya. Oh, diba?